Hallelujah, oh, hallelujah, hallelujah. O purihin ka, o dakilang Diyos, hallelujah. Karapat dapat kang purihin at sambahin. Ay, oh God, hallelujah. Oh, hallelujah, Jesus, hallelujah. Oh, Diyos, Panginoon, na nagpapagaling, oh God, hallelujah. Ikaw ang Diyos, Panginoon, O God, ni Abraham, ni Jacob, Isaac, Lord God, hallelujah. Maraming maraming salamat, Panginoon, sa gabi nito, Panginoon. Ikaw ang itinataas namin, Lord God. Ikaw ang aming pinapupurihan, O God, hallelujah. Oh yes, Lord Jesus. Salamat sa pagkakataong ito, Panginoon, O God, na kami muli, Panginoon, O God, ay kakain ng iyong salita, Panginoon, upang palakasin, Lord God, ang aming spiritual, Panginoon, O God, hallelujah. O Lord, ikaw po, Panginoon, na manguna, Panginoon, O God. Lord, iniimbitahan namin, Panginoon, ang iyong presensya, Panginoon, O God, ang iyong banal na spirito, Panginoon, O God. Lord, bagong lahat kami lumalapit, nagpapalinis sa iyo, Panginoon, O God. Kami patawarin mo, Panginoon, sa mga pagkukulang namin, Panginoon, sa mga pagkakasala namin, Panginoon. Hallelujah, sa isip, sa salita, sa gawa. Lord, linisin mo kami, Panginoon, O God. Saliksikin mo ang aming mga puso, Panginoon. Gawin mo kaming karapat dapat, Lord God, sa iyong harapan, O God. Hallelujah. Lord, patawarin mo kami sa lahat ng aming nagawa, Panginoon, na hindi nakalulugod sa iyo, Panginoon, O God. Hallelujah. Lord, basbasan mo ang iyong salita, Panginoon, O God. I-anoint mo, Panginoon, na magsasalita. Itago mo siya, Panginoon, sa iyong likuran, Panginoon, O God. Hallelujah. And dalangin namin, Panginoon, sa mga nasa biyahe, Lord God, na sila'y protektahan mo, Panginoon, O God, hallelujah. Lord, sa mga may karamdaman, kagaya ng iyong lingkod, Panginoon, O God, hallelujah. Lord, pagalingin mo, Panginoon, O God, hallelujah. Ikaw ang Diyos na nagpapagaling, O God, our Jehovah Rapha, O God, hallelujah. Lord, hallelujah. Maraming marami pong salamat, Panginoon, O God. Sa iyo namin itinataas, Panginoon, ang lahat ng ito, Panginoon. Ang gawain ito, Panginoon, ay para sa iyo, Panginoon. Sa iyong matamis at dakilang pangalan. In Jesus Christ's name I pray. Amen and amen. Sister Mai? Amen. Pasensya na kapatid. Charating ko rin lang. Amen. Galing work. Ayun, hindi kasi ako nag-lunch sa clinic. Kaya sabi ko sa bahay na lang ako mag-lunch. Ano na to pala? Dinner na. So anyway, thank God at nakauwi ako and nagpapasalamat ako sa Panginoon. Nung Sunday, after dyan sa church, nakapunta pa rin kami ka ng Sister Ana Bayot. And ayun, thank God kasi talaga sa gawain ng Panginoon, no, kahit gabing ka na, pero andun pa rin yung kasiyahan mo. Kasi yun nga, tinuro pa rin ni Brother Radian yung about sa discipleship, yung deeper about discipleship. So thank God kasi ang mga nandoon, the Bayits family, nakarinig ulit ng talagang, kasi that time, nung Sunday, sabi nga ni Raydan na baka hindi na kayo makapunta. So, pero natuloy pa rin, pag sa gawain talaga ng Panginoon ay, yung desire, lalo ng desire ng mga nasa, yun sila Sister Ana, desire talaga nila. So, praise God at yun mga kapatid at hindi lang sa salita ng Panginoon na busog maging sa sa free na chicken. Kaya hanggang ngayon yung pa rin ang pagkain ko mga kapatid. Yung 10 chicken hanggang ngayon pa rin ang pagkain ko. So praise God. Napakabuti ng Panginoon kasi ang Lord talaga ay hindi nagpapabaya sa atin. So yun lang mga kapatid. God bless po. Thank God. Salamat sa Panginoon. Kasi, nagsasubside naman yung sa naulo ko, nakainom na ako ng gamot. And salamat sa Lord na, ayan, nakapanguna pa rin sa prayer. And, ano pa ba? Nagpapasalamat ako sa Lord kasi sa mga dumadalo na ng Sunday na kagaya ni Ate Judy na nakabalik, and si Alfonso nakapakinig ng no, pati mga pamilya ni ni Sister Chris, mga answered prayer kasi yung mga yan. Kaya
salamat sa Lord sa paghipo sa mga puso nila. And ayun lang, salamat sa Lord sa protection. And salamat talaga sa Lord, nawawala. Nawawala na, nakainom na ako ng gamot. Nagsasubside na yung sakit ng ulo ko. Kanina pa ako nagpe-pray dito sa kwarto. Kaya salamat sa Lord sa healing. Yun lang. Amen. Praise God. Ako rin na magpapatotoo at masakit din ang ulo kanina. Actually, biglaan yung sakit ng ulo. Kasi kumakain kami ni Choy kanina ng nagluto ako ng pakbet. Siguro mga 5:30 yon. Matigas yung baboy. Parang napersa yata yung pangako, sumakit. Sakit. Biglang sumakit yung ulo ko. Ginawa ko, hinimas-himas ko to. Tapos pinag-pray ko. Hinimas-himas ko to dahan-dahan. Nawala. Ngayon wala na. Yun. Siguro dahil ni-remind ako ni Lord na kasi sabi ko kasi kay Lord, bigyan mo ako ng wisdom. Magpa-fasting ako mamaya. Gabayan mo ako din sa tuturo ko kasi nga ilang araw ko na 'tong naiisip ito tuturo, tapos mamaya pumapasok sa akin ng mga dapat ko ituro, yung mga wisdom galing kay Lord. So sabi ko, Lord, tuloy mo yan kasi minsan kasi nakakalimutan ko na yan, nawawala na, hindi ko na naalala. Sabi ko, magfa-fasting ako. Hindi ko natiis. Kumain ako. Diba? Siguro yun ang ni Lord. Yan, sabi mo, fasting ka. Kaya sumakit tuloy yung ulo ko. So, yung pinag-pray ko, sabi ko, sorry Lord, at hindi ko natupad yung yung sinabi ko. So, yun, through, napakabuti ni Lord at talagang gumaling yung sakit ng ulo. So, praise God. Bukas natin ang ating puso, sabay-sabay natin itong awitin kahit na nakamute tayo, okay lang. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo ay di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala
Praise God. Sige po, tayo po magsisimula na sa ating lesson for tonight. Amen. So, ang tuturo ko ngayon is yung parable of the 10 virgins. Ito yung wise and foolish virgins. Alam na natin to at ilang beses na to na ituro, ilang beses na to na tackle or na preach. At para sa akin, mas mabuti pa rin yung nare-remind tayo always, no? Kasi yun, habang sa pagtuturo ko, malalaman natin kung bakit tayo na kailangan ma-remind, no? At unang-una dyan, yung mga nangyayari sa mundo ngayon, talagang mga kaguluhan, giyera, rumors of wars, and yung mga persecution sa mga Christians sa Nigeria, and yung mga calamities, no? And yung mga aksidente, no? Talagang minsan mapapaisip tayo na malapit na nga talagang bumalik si Jesus Christ, no? Or yung mga aksidente, no? Hindi natin talaga alam kung yung oras natin, no? Kaya talagang dapat lagi tayong handa. And etong storya na to ang magre-remind sa atin, no? Amen. Praise God. Sige po, share ko lang po ang aking screen. Amen. So, ang aking tuturo ngayon ay ang parable of the 10 virgins sa matatagpuan sa Matthew 25, verse 1 hanggang verse 13 actually. Yan. Kaya lang mas magpo-focus na lang ako sa verse 6. Although babasahin ko yung verse 1 para Chapter 25, verse 1 muna tayo. Then the kingdom of heaven shall be likened to 10 virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom. Now, 5 of them were wise and 5 were foolish. So, ito yung story daw na na yung kingdom of heaven daw, para daw yung mga 10 virgins, no? Nadala ng lamps, took their lamps, and went out to meet the bridegroom. Kasi, kaugalian or tradition sa Israel, inaantay talaga ng yung bridesmaid. Yun, bridesmaid. Inaantay yung bridegroom, no? Nag-aabang sila, yung bridegroom. Nag-aabang sila, may dala sila mga ilawan. So, verse 3, those who were foolish took their lamps and took no oil with them. But the wise took oil in their vessels with their lamps. But while the bridegroom was delayed, they all slumbered and slept. Amen. And verse 6, and at midnight a cry was heard, behold, the bridegroom is coming. Go out to meet him. Then all those virgins arose and trimmed their lamps. And the foolish said to the wise, give us some of your oil, for our lamps are going out. Verse 9, but the wise answered, saying, no, lest there should not be enough for us and you. But go rather to those who sell and buy for yourselves. And while they went to buy, the bridegroom came, and those who were ready went in with him to the wedding, and the door was shut. Verse 11, afterward the other virgins came also, saying, Lord, Lord, open to us. Verse 12, but he answered and said, assuredly, I say to you, I do not know you. Last verse, watch therefore, for you know neither the day nor the hour in which the Son of Man is coming. So tayo manalangin muli. Amen. Hallelujah. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Father in heaven, in the name of Jesus, Lord, salamat sa gabing ito, Panginoon. Salamat sa iyong salita, salamat sa iyong mensahe ngayong gabi, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, ang iyong gabay, ang iyong Holy Spirit, Panginoon. Anoint us, Lord, oh God. Bigyan mo kami ng wisdom, Panginoon, upang maunawaan namin ang iyong salita. Gains din, Panginoon, ang iyong lingkod, Panginoon, na bigyan mo ng wisdom upang maibahagi ko, Panginoon, at ma-explain ng malinaw, Panginoon, ang iyong mensahe, Panginoon, oh God. Lord, anoint us, Lord, with your Holy Spirit. Padama mo ang iyong banal na presensya, Panginoon, oh God. And Lord, itago mo ko sa iyong likuran, Panginoon, at ikaw ang makita. At ang mensahe mo lamang, Panginoon, ang aking mahayag, hindi ang aking opinion. Salamat po muli, Panginoon. Ikaw ang aming tinataas, pinapupurihan, niluluwalhati at dinadakila. In Jesus' name we pray, Amen. So, introduction. Amen. So, yung actually itong parable of the 10 virgins, yun nga, nasabi ko kanina, is to remind us that Jesus' return is, so magbabalik talaga si Jesus Christ, no? Magbabalik siya. Alam naman natin yan, no? Amen. Welcome, Sister Pinky. Kakaumpisa pa lang namin. Amen. And ang pagbabalik ni Jesus Christ
He's certain. Number one, certain yan. Ibig sabihin, sigurado na yan. Kasi sinabi ni Lord Jesus Christ yan. At lahat ng sinabi ng Panginoon, mangyayari at mangyayari. Pero, but the timing is unknown. Yun lang hindi niya binigay sa atin. Yung kung ano yung exact date, oras na kanyang pagbabalik. Otherwise, gagawin lang natin, aantayin lang natin yung araw na yun o yung oras na yun. No? Hindi tayo maghahanda. No? Parang doon lang tayo magpo-focus, hindi kay Jesus Christ. Amen. Next, yung all 10 virgins were waiting. So, lahat sila nagantay. Tama. Ito yung mga points na pag-aaralan natin ngayon. No? Iniisa-isa ko. So, all of them fell asleep. No? Lahat sila nakatulog. And some were prepared. Kaso, ang naging problema, hindi lahat handa. So, yung iba handa, yung iba hindi. No? So, sana magkaroon tayo ng mga, habang nagtuturo ako, magkaroon tayo ng mga self-reflection. No? Mag-reflect na tayo sa sarili natin. So, yun, ang tanong ko. So, this parable invites each of us to examine our own hearts. No? Examine daw natin yung puso natin. No? Am I truly ready if Jesus returns today? Kung darating ba si Jesus Christ ngayon, ready ba tayo? Yung laging tanong natin. Kasi marami nga, diba? Marami nga na nagsasabi na dahil doon sa mga signs na nakikita, malapit na dumating si Jesus Christ. Pero ang tanong, ready ba tayo? No. Yun, number 1, ang tanong ko, am I truly ready? So sa Matthew 25:6-7, balikan natin yung verse 6 tsaka verse 7. And at midnight, a cry was heard, behold, the bridegroom is coming, go out to meet him. Then all those virgins arose and trimmed their lamps. So, yun nga. So, yung actually lahat yung 10 virgins na tulog, no? So, hindi yung pagtulog habang nag-aantay naging problema. No? The problem in the parable was not sleeping while waiting. Every virgin slept. So, lahat sila natulog. So, the real question was whether they were prepared when the bridegroom arrived. So, lahat ba handa? Amen? So, sa atin, no, kung i-apply natin sa buhay natin ngayon, yung preparation, tayo ba, sa araw-araw ba ng ginagawa natin? Of course, nandito pa tayo sa sanlibutan, no? Namumuhay tayo sa sanlibutan. So, meron tayong meron pa tayong mga, welcome, Sister Ria. Kakasimula lang namin. Thank you. God bless you. So, yun, sa sinasabi ko nga, no, yung namumuhay tayo sa sanlibutan pa, at marami pa tayong kailangan natin mamuhay. Like for example, kailangan natin magtrabaho, di ba? Of course, meron tayong mga bills na binabayaran, di ba? So yun yung parable, yun yung parang sleeping no? Meron tayong mga ginagawa pa para sa sanlibutan na kailangan din natin gawin in order for us to parang mabuhay, no? Kasi hindi naman tayo pwede yung magpaano lang, yung parang pabanjing-banjing lang or wala tayong ginagawa, no? Kailangan pa rin nating na mag-survive dito sa sanlibutan. Pero syempre habang namumuhay tayo sa sanlibutan, ano ba yung ginagawa natin? Nagpe-prepare ba tayo para sa pagbabalik ni Jesus Christ? O nakikiayon na ba tayo sa sanlibutan? Yung magawi. Kasi ito, nabanggit ni Minister Raydan last Sunday, no, Minister Raydan, no, kung nakikinig ka, nabanggit niya to yung isa to sa verse natin, yung Romans 12:2, no? Huwag tayong makiayon sa sanlibutan, no? So halimbawa na lang natin yung sa trabaho. Tayo ba sa trabaho natin, ano ba mga ginagawa natin, no? Nakakapag-prepare ba tayo o tayo na yung nagiging dahilan ng pagkakatisod ng mga kasama natin sa trabaho? Like for example, tayo na ba yung nagsisimula ng chismis? Ito ba, preparation ba to sa pagdating ni Jesus Christ? Or naging cause na ba tayo ng away o pagkagalit, no? Kahit hindi sa trabaho, kahit sa ibang, kahit na dito sa araw-araw na pakikisalamuha natin sa tao, no? Sa kapitbahay natin, or kung sino man nakakilala natin sa bahay natin, no? Tayo na ba yung nagiging cause ng away o pagkakagalit, or tayo yung nagdadala kay Jesus Christ sa kanila, no? Yun yung mga preparation natin. Namumuhay ba tayo o lumalakad ba tayo ayon sa hilakad ni Jesus Christ, no?
Or tayo ba yung lagi nag-aaya ng inuman? Or sa sugal, no? Na mag-aya tayo para sa, like ito, gawain natin, no? Bible study. Or kung may kakaroon man tayo ng prayer night, no? So yun ang question ko, namumuhay ba tayo ayon sa sanlibutan? No, parang yun yung kasing habang natutulog tayo, or mahahalin tulad natin yung natulog yung pagtulog ng mga virgins, ito tayo yung parang namumuhay tayo kasama yung sanlibutan. Pero dapat habang namumuhay tayo rito sa sanlibutan, nagpe-prepare pa rin tayo, hindi tayo yung gaya nung five foolish virgin, hinayaan lang, no? Kung ano yung hindi sila naghanda, no? Hanggang sa dumating na nga yung bridegroom, no? So be ready. Being ready is not about occasional religious activities. So yun ngayon, no? Kailangan lagi, hindi yung porket umattend ka lang ngayon, nagsimba ka, nasimbahan ka, no? Nagpupuri ka ngayon, tapos pwedeng ikaw yung nagli-lead ng prayer, pero after ng church, after ng simba, mamaya, meron ka ng kaaway. Meron ka ng kaaway sa social media, no? So dapat hindi lang natatapos dun sa religious activity like yung pagsimba or dito sa Bible study, online Bible study. But it's about faithfully walking with Christ every day. So dapat talaga tuloy-tuloy tayo sa paglakad, no? Kasama si Jesus Christ araw-araw, no? And our readiness should not depend on circumstances or emotions, but on a consistent relationship with Him. So, dahil nakaramdam tayo ng ang saya-saya natin ngayon na nasa church tayo, di ba? Praise and worship, no? Puno-puno tayo ng emotion. Naramdaman lang natin yon, no? Pero after nun, pagtapos natin, ang gaya nito, halimbawa ako, ngayon nagtuturo ako sa online Bible study, no? Mayroon pang conviction, halimbawa may conviction talaga, pagtuturo ko, no? Pero mamaya, may nag-aya sa akin, pagtas itong Bible study, may nag-aya na sa akin, punta na kami ng Soler Casino, halimbawa, ganon, no? So after kong magturo sa Bible study, nandun na ako sa Soler, pumipindot na ako ng mga slot machines, no? Tapos sinahampas-hampas ko pa yung screen, pang daw yun, pampaswerte daw yun. Mananalo ka daw pag hinampas-hampas mo yung screen, no? So yun, hindi consistent, no? Nakalagay dyan, but on a consistent relationship with Him. Hindi porket natapos na yung ginagawa mo ngayon, or lumagpas na yung, natapos na yung emotion na nararamdaman mo, no? Sa praise and worship, sa pagtuturo mo, no? Natapos na. Wala ka na sa church. Tapos na yung feelings, no? May nag-aya na sa'yo. Tapos bigla ka ng sumama ka na. Sumama ka na doon. At nag-slot machine ka na, nagsugal ka na. So yun, dapat daw dito consistent, no? Amen. Application. Amen. Am I living each day as Jesus could return at any moment? So tatanungin natin sarili natin, ako ba namumuhay ba ngayon na yung lahat ng ginagawa ko parang paghahanda na baka any moment dumating si Jesus Christ. So yun ang tatanungin natin sa sarili natin, no? Or is my faith active even when life seems ordinary, no? Na-activated ba lagi yung faith natin, no? Kahit na yung wala lang, normal lang ginagawa natin, nakaupo lang tayo o nakahiga lang tayo, nag-i-scroll lang tayo sa social media, yung faith ba natin activated pa rin? Or pag may nakita na tayo dun sa social media na, or like sa Facebook, may na-scroll tayo na talagang makakapag-test sa magfe-fail yung faith natin, no? Kasi nga deactivated, no? So yun lagi natin yun ang challenge, no? Application natin para sa number 1 item. Sa number 2, is my heart full or running empty? Paubos na ba yung langis sa puso natin, or is it full pa rin, no? So basahin natin yung text, balikan natin yung Matthew 25 verse 8. And the foolish said to the wise, give us some of your oil, for our lamps are going out. So nangingi sila ng langis, extra langis doon sa kasamahan nila kasi nga paubos na yung langis nila. Mamatay na yung ilaw ng lamp nila, ng ilawan. Ang tanong ko, what does the oil represent, no? So the oil represents
Unang-una, personal spiritual life, no? Relationship with Jesus Christ. At sa relationship natin kay Jesus Christ, magkakaroon tayo ng transformed heart. Tapos doon ang kikilos yung Holy Spirit. It is reflected in the fruit of the Spirit and the life that continually seeks God. So patuloy daw yung pag-seek natin. Continually seek God. So desire, dinidesire, sinisik talaga natin. Hindi yung parang nag-aantay lang tayo, no? Parang wala lang, no? Parang sabay lang tayo sa agos. Dapat talaga sinisik natin. No? Amen. And it is possible to look prepared on the outside while being spiritually empty on the inside. No? Yung 10 virgins, lahat sila mukhang prepared eh. Di ba? So tayo pwede rin ganun eh. Mukha tayong prepared on the outside. Pero spiritually empty tayo on the inside. No? Yung 10 virgins, hindi nila inakala na madidelay ang bridegroom, no? Kaya hindi naganda yung dalawa, ay yung 5, no? Kaya nanghingi sila, sinubukan nila mangingi. Pero yun nga dahil hindi nata-transfer eh. Personal spiritual life to eh. Hindi to pwedeng hingin. Hindi dahil madamot, no? Hindi dahil nagdamot yung 5, pero hindi pwedeng ipasa yung faith natin, no? O yung relationship. Hindi pwedeng si tatay mas mainit kay Jesus Christ, mas malalim ang relationship niya kay Jesus Christ. Tayo sasabit na lang tayo kay tatay, no? Or sa kuya mo na pastor, no? Sa kapatid mo, sa tito mo, or sa asawa mo na pastor, makikisabay ka na lang doon sa faith niya. No? So hindi eh. Kailangan talaga lahat tayo magpe-prepare, no? Kailangan hindi lang tayo mukhang handa outside, kailangan handa rin tayo inside, no? Meron punong-puno yung puso natin o yung lamp natin ng oil. Amen. So yun, God desires hearts that are continually filled by His presence, no? Sabi nga dun sa Samuel, no, nabasa ko, napanood ko kanina yung House of David, no. Binanggit ni Prophet Samuel, the Lord looks at the heart, no. Yung talagang yung dinidesire ni Lord sa atin, eh. Tinitingnan sa atin yung puso natin. So kailangan talaga yung puso natin ay laging ready, puno ng oil. Yan sabi nga sa title, sa number 2 item, is my heart full or running empty? So yun talagang gusto ni Lord, dinidesire niya sa atin. And application. So ano yung tatanong natin sa sarili natin? Am I spending time with God through prayer and His Word? Ito yung ginagawa natin, nag-spend tayo ng time kasama si Lord. Binabasa natin yung salita niya, hinihimay natin. Amen. So after this, pwede din tayo sa sarili natin, kailangan meron din tayong oras para magbasa ng salita ng Diyos. Yung tayo lang, pray tayo, syempre muna para bigyan tayo ni Lord ng wisdom para maunawaan natin yung salita niya. Next is my life producing the fruit of the Spirit? Check mo yung sarili mo, meron na bang fruit of the Spirit? Ano-ano ba yung mga fruit of the Spirit? 9. Papost ko mamaya kung ano yung mga fruit of the Spirit. Kailangan nakikita sa atin yun. At yun yung evidence, no? At talaga tayo transformed na. You know, yung heart natin in a transformed. Next, is my relationship with Jesus growing deeper each day? Araw-araw ba? Each day, nag-grow ba yung relationship natin kay Jesus Christ? O baka every Sunday lang? O baka every Bible study lang? After nun, iba na naman yung gagawin natin, no? Iba na naman yung pinagkakaabalahan natin. Yung relationship kasi dapat yan nag-grow when it means na pag nag-grow platonic or kaya acquaintance lang kayo, magkakilala lang kayo. Then mag-grow yun, magiging medyo close kayo hanggang sa maging best friend na kayo, di ba? Yung best friend, di ba dapat kilala mo na yung yung isa, yung best friend mo. So dapat ganun din yung relationship natin kay Jesus Christ. Dapat mas lalo natin siya nakikilala, no? Grow deeper. No, kung ano yung gusto ni Lord, kung ano yung will ni Lord sa atin, kung ano yung gustong ipagawa sa atin ni Lord, dapat alam na natin yun. No?
Mag-grow tayo. Yun yung relationship dapat natin na meron tayo kay Jesus, with Jesus Christ, no? Number 3, hindi ko na patatagalin. Spiritual readiness cannot be borrowed. Yan yung nabanggit ko kanina, hindi pwedeng i-borrow eh. No? Matthew verse 9. So verse 9, but the wise answered saying, no, lest there should not be enough for us and you, but go rather to those who sell and buy for yourselves. So ibig sabihin, yun nga, nabanggit ko kanina, yung spiritual readiness is personal. No? Pansarili. Kailangan yung sarili natin yung maging ready. No? Yung believe, you obey, you repent, no? And you grow in Christ. Lahat yan, tayo ang gagawa niyan sa sarili natin. Hindi si kuya, hindi si tatay, hindi si anak, no? Hindi si asawa, no? Hindi si tito, hindi si tita, hindi si pinsan, o hindi yung pastor mo, hindi yung kakilala mo, no? No one else can do these things on our behalf. No? Ayan nga, sinabi kanina, we cannot rely on our parents' faith, our spouses' prayers, our pastor's teaching, or our church attendance. Each believer must personally know and follow Jesus. No? Hindi ang tatay, hindi ang kapatid, di ba? Amen. So, application. Ask yourself, is my faith truly my own? Yung faith ko ba ay talagang sa akin o nanghihiram na lang ako ng faith ng kasamahan ko sa church, no? Yung kapatiran, no? Yung lakas ng faith niya, no? Kaya nadadala ako na ano rin ako na parang yun. Okay yun, walang problema doon. Kaya lang check mo baka hindi talaga yung sarili mo yung hindi talaga ikaw yung may faith eh, no? Do I personally know Jesus, or am I depending on someone else's walk? Make sure na tayo rin lumalakad kasama si Jesus Christ. Hindi lang natin pinanonood yung isang kapatiran natin, napakalakas ng faith, na napaka deep ng relationship niya kay Jesus Christ. Nakikita lang natin sila. Dapat tayo rin mismo lumalakad kasama si Jesus Christ. Amen? And number 3 and last, am I growing spiritually because I seek Him? Not simply because others encourage me. Walang masama na encourage. Yun ang mas maganda nang i-encourage tayo. Pero, kung halimbawa ikaw yung ini-encourage, every time na lang ba na merong gawain, lagi ka pang aayain? Lagi ka bang papaalalahanan? Dapat sa sarili mo na ikaw na yung muna magtanong, uy, meron bang gawain? Uy, meron bang kailangan ko na magbasa ng Bible, hindi yung every time may Bible study lang, saka ka lang nagkakaroon ng chance para makapagbasa ng Bible, di ba? So, dapat talaga yung sarili natin. Okay lang mag-encourage tayo. Pero kung halimbawa tayo yung ini-encourage, dapat kailangan mag-grow ako spiritually. No? At kailangan ko i-seek si Jesus Christ. Amen? Number 4, there will come a time when it is too late. Darating ang araw na too late na. Ayon sa verse 10, and while they went to buy, the bridegroom came. And those who were ready went in with him to the wedding, and the door was shut. No? Dahil wala nga silang langis, paubos na yung langis nila, naghanap muna sila ng mapagbibilan. Habang bumibili sila, sinara na ng bridegroom. Pumasok na, sinama na yung mga ready. When the bridegroom arrived, everything changed instantly. Instantly daw, isang pitik lang ng daliri. Sabi nga, di ba, ang pagbabalik ni Jesus Christ, like a twinkling of an eye. Parang napakabilis. No? Those who were ready entered the wedding. No, ready daw, talagang makakapasok na agad sa wedding feast at sinara na agad yung Jesus' return will be sudden. The time to repent or study the word, the word of God. Allow Him to transform our lives. Yan yung mga gagawin natin, yan yung mga dapat natin gawin, no? Pero pag dumating na si Jesus Christ, napaka-sudden nun. Hindi na natin magagawa yan, no? Yung repent, study, tsaka yung pag-transform ng lives natin. Kasi yan, medyo mahabang proseso yan eh. Yan yung relationship natin kay Jesus Christ eh. No? Medyo mahabang proseso yan. At pagbalik ni Jesus Christ, hindi na natin magagawa yan. Dahil sudden nga, diba? Kailangan gawin na natin yan ngayon, no? Salvation is now. Scripture calls us
to respond today while the opportunity remains. Habang may opportunity pa tayo, habang mayroon pang gawain ganito, habang may simba pa tayo, hindi pa pinagbabawalan, di ba? Habang hindi pa nagiging batas na bawal ng mag-exercise ng freedom of religion, di ba? Hangga't meron pa tayong freedom, hangga't di pa bumabalik si Jesus Christ, habang may pagkakataon pa tayo, no, gawin na natin yung mga repent, study the word, allow Him to transform our lives. Hindi yung pagdating ni Jesus Christ, saka tayo maghahanap or mag-a-attend ng mga gantong gawain, saka tayo magsisimula mag-pray o mag-devotion, saka tayo magbabasa ng salita ng Diyos. Kasi pag dumating si Jesus Christ, in a twinkling of an eye, ganun kabilis, di na natin magagawa ang mga yan. Amen? Salvation is now. Laging binabanggit yan. I think in the past Sundays, ilang beses na yan nabanggit, no? So kaya nire-remind lang tayo paulit-ulit, no? Maging ready tayo. Now, pagkatapos nito, no? Or now as we speak, simulan na natin, no? Isik na natin si Lord. Amen? Search our heart agad. Application. Ito yung mga tanong natin dapat sa sarili natin. Pag natanong natin sa sarili natin yan, pwede na natin gawin yan eh. Is there anything I have been postponing in my walk with God, no? Meron ka pa bang pinopostpone, no? O meron ka pang dinidelay na obedience, repentance, or surrender. Baka meron ka pang hindi nahihingi ng tawad. Meron ka pang kailangang baguhin. Meron ka pang hindi nasusunod, no? Nagdi-disobey ka pa sa Panginoon, no? Hindi ka pa completely surrendered. And last, if Jesus returned today, will I be ready to meet Him? No? Tanong mo sa sarili mo yan, ready ba ako pagdating ni Jesus Christ? Amen. Last point ko, stay watchful and be ready. Ito, Matthew, sa verse 13, watch therefore, for you know neither the day nor the hour in which the Son of Man is coming. Yan, kanina binanggit ko. Tanging yung Ama lang ang nakakaalam ng oras ng pagbabalik ni Jesus Christ. Jesus ends the parable with a clear command. Kinommand niya tayo, watch therefore. No? Watching means living with expectation. Nag-expect tayo. Ano yung in-expect natin? Pagbabalik ni Jesus Christ. Yun ang ibig sabihin ng watching. Amen? It means remaining faithful. Maging mapaghanda tayo, kailangan remain faithful tayo kay Jesus Christ. Obedient. And spiritually alert. Alerto yung tayo spiritually, no? Kasi maraming pandarayang gagawin ng kaaway, no? Amen. Knowing that Christ's return is certain, no? Alam natin, certain ang pagbabalik ni Jesus Christ, even though we do not know when it will happen. Hindi natin alam kung kailan, pero alam natin na darating si Jesus Christ. Application. Stay close to Jesus every day. Paano? Magbasa. Bible. Mag-pray. Yan ang number 1. Keep your heart full of His presence. Yun nga. Prayer pa rin. Pagbabasa ng Word of God. Live faithfully, not fearfully. No? Hindi tayo tinatakot ni Lord. Hindi niya binigay itong mga tong salitang to para takutin tayo, kundi para tayo mamuhay ng faithful sa Kanya. Be ready. Not someday, but today. Ngayon na tayo mag-ready. Amen? So para sa aking conclusion, the parable of the 10 virgins is not meant to make us fearful, but to encourage us. Ayan, in-emphasize ko yung encourage. Pinigay itong parable na to para ma-encourage tayo. And to live with faithful readiness. Faithful, encouraged, faithful, and genuine daily relationship with Him. Kailangan genuine daw. Hindi lang yung pagkukunwari, no? Masabi lang na ng tao na ito, napaka maka-Diyos, no? Kailangan genuine. Hindi lang sa salita, kundi sa gawa din, no? Ano yan eh? May word ako dyan eh. Lagi kong tinatandaan yan. Coherent. Be coherent. No? Ano ba yung ibig sabihin ng coherent? To think, to speak, and to act in one direction, no? And direction yun, kasi papunta kay Jesus Christ. So, dapat coherent tayo, no? Kung ano yung iniisip natin, kung ano yung sinasabi natin, kung ano yung ginagawa natin, dapat,
isa lang ang direction. Hindi yung isip natin papunta sa kanan, yung salita natin nasa kaliwa, yung gawa natin na papunta sa patalikod, di ba? So, dapat genuine daily relationship with Jesus Christ. Amen. And then, ito yung Amen. no one else can prepare our hearts for us. Huwag tayong aasa sa ibang tao para sa paano tayo magiging prepared, no, sa pagbabalik ni Jesus Christ. Tayo yung magpe-prepare sa sarili natin. Gaya nung pagpe-prepare natin, di ba? Pag, halimbawa, may travel tayo. Well, alam ko, yung iba dyan, nagpapa-asikaso, nagpapahanda ng mga damit nila, no, sa mga bagay nila. Pero, yung mga personal natin, yung mga kailangan natin, di ba? Yung mga personal belongings natin, tayo naghahanda nun, di ba? So, ganun din sa ating paghahanda sa pagdating ni Jesus Christ ng ating Panginoon. Walang makakapaghanda nun, kundi sarili na natin. No? Ihahanda natin yung puso natin sa pagbabalik ni Jesus Christ. Amen. Next, responsible. Tayo lang din ang magiging responsable for remaining faithful, growing spiritually, and walking closely with Jesus. Tayo lang yan. Jesus will return, yan. Statement yan. It's a fact. Walang question mark. At yan ay mangyayari. Amen? Question, are we ready? Amen. Ito yung closing message ko. No? May we choose each day to keep our lamps burning, our hearts full, and our lives surrendered to Christ. No? So, ang tanong ko, baka meron ka pang di napapatawad na kapatid, or kakilala, or kaibigan, or ka-close, nakaalitan mo, no? Baka hindi mo pa napapatawad. Now is the time na pwede mo na siyang patawarin. No? Baka meron pang pride sa puso mo. Alam naman natin, galit na galit si Jesus, ang Panginoong Diyos, sa pride. Diba? Maraming verses sa Bible about yung pride, no? Kung paano yung mga sikat na tao noon ang nahulog, na-fall dahil sa pride nila sa puso, no? So, saliksikin din natin puso natin, baka meron pa tayong pride, no? Tayo na ayaw ni Lord niyan. Or, baka meron ka pang patuloy na ginagawang kasalanan, no? Kailangan na natin yan baguhin. Para sa aking supporting verse, no, sa pagtatapos ng lesson, Philippians 2:12, therefore, my beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. No? Work out your own salvation. Hindi mag-work ka para sa iyong salvation, i-workout mo parang yung nag-gym, workout para hindi nangihina. 'Di ba? Para yung muscle maging ma-maintain niya, no? Yung salvation natin, 'di ba? Workout natin yung ating own salvation, no? With fear and trembling. Emphasize ako dun, nanote lang ako sa with fear and trembling. It emphasizes reverent awe before God rather than fear of punishment. Hindi tayo with fear and trembling, no? Hindi dahil natatakot, hindi dahil takot tayo sa punishment, no? Dahil sa reverent awe natin before God. Amen po ba? Amen. And my final challenge and message. Don't simply ask, am I waiting for Jesus? But ask yourself, am I ready to meet Him? Siyempre, I'm sure lahat tayo, no? Talagang yan ang inaasam natin. Huwag tayong matatakot, no? Huwag tayong matatakot na yung mga nababalitaan natin, wars, rumors of wars, famines, tapos yung mga baha, ilindol, di ba? Sinabi ni Lord, yan yung magiging sign ng kanyang malapit na siyang bumalik, no? Pero dapat natutuwa tayo kasi yun nga, di ba? Lahat tayo umattend dito, no? Yung mga umattend ng Feast of the Tabernacles, no? Yung Maranatha, no? Talagang inaantay na to simula pa noon ng mga early Christians, kahit yung mga apostles noon, ine-expect nila na darating sa panahon din nila yung pagbabalik ni Jesus Christ. Ganun sila ka-excited, no? Dapat instead of fear, dapat ang nararamdaman natin excitement, no? Pero make sure yung mga pointers na dinaanan ko mamaya, and make sure na gagawin natin, no? I-apply natin sa buhay natin. Now, may we faithfully pursue Christ, knowing that our spiritual readiness is a personal responsibility. Spiritual readiness, personal responsibility mo yan. Hindi yan responsibilidad ng ibang tao. And our greatest joy is to be found,
no, matagpuan tayo na faithful pa rin tayo sa pagbabalik ni Jesus Christ. Amen. Oh, glory to God in Jesus' name. Amen. So manalangin muna tayo sa pagtatapos bago ko ibibigay sa inyo para sa inyong mga takeaway. Amen. Hallelujah. Sige, let's bow our head. Hallelujah, Jesus. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong mensahe ngayong gabi, Panginoon. At sa iyong reminder, Panginoon, na kami dapat maging ready. Dapat laging puno ang aming mga ilawan ng langis, Panginoon, na kami dapat maghanda para sa sarili namin. Hindi namin kailangan iasa. Hindi kami dapat umasa sa ibang tao para kami maging ready sa iyong pagbabalik, Panginoon. Lord, always remind us, Lord, na maging faithful, maging ready, Panginoon, at maging obedient. Lord, kung meron man kami nagagawang mga pagkakamali, Panginoon, always remind us, Lord, correct us, rebuke us, Lord. And bigyan kami, nawa mabigyan mo kami, Panginoon, ng pagkakataon na makapag-repent, Panginoon. Hallelujah. And Lord, panghahawakan namin, Panginoon, ang iyong mga pangako na ikaw ay babalik. Amen. Aming pinagpurihan, niluluwalhati, dinadakilan. In your mighty name, Jesus Christ. Amen. Sige po, Minister Raydan. Gandang gabi mga kapatid at napaka ulan araw ang panahon ngayon. Kaya maraming salamat Brother Job, bagamat ano man ang panahon ay may sasalo sa ating gawain. At tunay nga pakaganda na tayong lahat ay patuloy na manalangin at higit sa lahat umasa doon sa preparasyon, no? Kasi yung preparasyon natin yun ang pinakamahalaga sa lahat. Kaya sabi ng Amos 4 verse 12, prepare to meet thy God. Sa panahon ng expectation sa Panginoon, we also need to be prepared. Kailangan maging handa rin tayo talaga sa lahat ng bagay. At tunay nga, ang biyaya ng Panginoon, lalo na sa minsan tayo ay nakakalimot at tayo ay nagiging mahina, nandun yung biyaya ng Panginoon para magpatuloy siya. Na tayo bigyan ng extension of grace, extension of help, extension of picking us up when times are hard. And that is the best thing. Yun lang. So, Brother Job, God bless you. At sa mga kapatid natin na nawa sa Thursday, meron ulit tayo. Sige, ako muna. Praise God. Magandang gabi, Sister Ria. God bless. At tunay nga napakabuti ng Panginoon. Napakaganda ng ating lesson ngayong araw na to. Amen. Na kailangan talaga parati tayong i-remind. Kasi syempre, at sabi, habang Amen. si Brother Job, nagsusulat ako. Ang sinulat ko talaga, work out for your own salvation. Tapos sinabi mo, itong unang-una kong sinulat eh. Kasi yun nga, di ba, sabi nga ng humingi sila ng oil, di ba? Sabi niya, wala. Kasi, sa ano mo yun eh, work out for your own salvation. Ibig sabihin na, hindi pinamimigay yun ang kaligtasan. Kailangan gawin mo. And dito nakalagay ko na kailangan talaga parati tayo maging stay watchful or be watchful. Ano ibig sabihin nun? Na magiging watchful tayo. Ibig sabihin maging ready tayo at hindi lang ready kung hindi maging prepared tayo. Pag sinabi kasing prepared, ibig sabihin ng prepared, preparation or process, di ba? Parang nagpaplano ka. Yun ang nagpe-prepare ka anong gagawin natin. So kailangan pag nag-prepare ka, kailangan talaga maging masunurin ka sa Lord, maging faithful ka everyday, malinis ang heart mo. Kung may nagkakasala ka, hingi ka agad ng forgiveness o mag-repent ka kaagad, yun ang preparation, yun ang planning natin. And kailangan talaga, hindi lang plano, kung hindi maging ready tayo. Sa pagdating ng ibig sabihin nun, ano tayo, available talaga tayo, equip tayo. And ano pa, kailangan willing tayo to take action right now. Hindi, Lord, wag muna, wag ka muna dumating, Lord, kasi hindi pa ako ready, hindi eh. Kailangan parati tayong prepared, parati tayong ready sa pagdating ng Lord. Actually, every day,
Ginaano ko talaga yun. Everyday, iniisip ko na paano pag dumating ang Lord. Kaya parati ko talagang nililinis ang heart ko, ang mind ko. Lord, clean me, clean my heart. Kahit marami na ano, na kahit masakit o ano mang nasasabi sa akin ang heart ko lang, Lord, clean me. Kasi baka bigla siyang dumating, lagot, hindi ako yun talaga, everyday, yun ang prayer ko sa Lord na clean my heart, yung puso ko, yung isipan ko, parati lang nakatuon sa'yo. So, at saka yun nga, sabi ko sa last ko, sinabi mo pa, Brother Job, ang pinaka-last ko is Maranatha. Sa kokit si Brother Job, lahat na sinusulat ko, sinasabi. So, sinulat ko Maranatha. Ano ibig sabihin ng Maranatha? Looking forward to the return of Jesus Christ. Amen. So, yun lang mga kapatid. To God be all the glory. Amen. Praise God. Okay, Sister Asinat. Amen. Work out your own salvation. Kasi nga hindi siya naipapasa talaga. Kaya nga tawag dito, yung ano kasi issue ng spiritual talaga yan. Kasi kagaya nung sinend ko kanina, pinanood ko yun na Ako nga napanood yung ko nga yun eh. yung pagbabago talaga is spiritual issue yun, hindi yun control mo. So ang gagawin mo is talagang lalapit ka sa Lord. Wala kang ibang gagawin kundi lumapit talaga sa Lord. Kaya hindi din ikaw ang magta-transform sa sarili mo, kundi ang Lord pa rin talaga. Kaya yung mga bagay na yon, yung fruit of the Spirit, fruits nga yon ng Holy Spirit. So kung wala ka talagang hindi napapasayo ang Holy Spirit, hindi ka magkakaroon ng patience. So hindi mo magagawa yung kay na hindi mo kontrolado yung maging pasensyoso ka, hindi mo maging kontrolado yung maging mabuti ka talaga, kasi pwede ka maging mabait panlabas, pero yung maging mabuti ka, hindi mo magagawa yun talaga on your own. So kailangan talaga. So, ang Lord talaga magbabago sa'yo. So, wala kang ibang gagawin kundi lumapit lang sa Lord, magpakumbaba, magpalinis. Kaya yung ano yan, yung 10 virgins na yan, ano yan pagiging spiritually awake. Kumbaga, sa lahat ng bagay talaga ng ginagawa mo, yung pakikisalamuha mo sa ibang tao, is dapat yung Christ likeness talaga. Kasi doon mo makikita kasi na may relationship ka talaga sa Lord. Kasi nare-remind ka everyday, may conviction ka para hindi mo magawa yung mga bagay na na hindi nakakalugod sa Lord. Unang-una kasi 'di ba, kailangan talaga yung kalooban talaga ng Lord yung talagang ginagawa mo. Syempre una sa lahat, pagpapakumbaba, pagsisisi sa kasalanan, at tatanggapin mo siya. Kasi hindi ka naman talaga magkakaroon ng relationship sa kanya kung hindi mo rin naman siya tinanggap. So, kailangan tinanggap mo talaga siya. ah di ba, kinonfess mo nga na siya ang Panginoon at tagapagligtas, tapos nagpabautismo ka. Kasi yung baptism talaga is first step of faith talaga yan. So, kung naniniwala ka, so why not hindi ka magpapabaptize? Kasi kinomand naman talaga, sinabi naman talaga na yun lang Great Commission niya, go ye therefore, 'di ba, baptizing them in the name of the Father, the Son, the andun yung yung command na baptize. So kailangan talaga um para masabi mong may relationship ka talaga sa Lord. Yun yung talaga yung first step. Kasi 'di ba para kang niligawan tapos sinagot mo. So may relationship ka na. So talagang kailangan yun yung pagiging spiritually ready talaga, spiritually awake is yung sabi nga natin, yung lagi nating inaano na verse natin, sick. Yung sabi mo nga, Brother Job, na yung sick, di ba? Yung sick naman kasi hindi lang yung one time na gagawin eh. Everyday yun eh. Kasi sa pagbabasa mo ng Bible, di ba nga kahit itong 10 virgins na to, paulit-ulit na natin tinatakal to. Pero marami pa rin tayong mga nakukuhang mensahe. Kasi nga, yun yung pag-seek everyday, palagi, isa-seek mo talaga siya. Hindi lang siya one time na pag binasa mo tong 10 virgins na to, kung ano yung natutunan mo, yun na lang yun. Hanggat sinisik mo siya, hanggat sinasaliksik mo rin yung salita niya,
meron at meron talagang mensaheng bibigay sa'yo. So ito, salamat sa Lord kasi pinaalalahanan tayo na talagang yung um, yung oil talaga natin, hindi talaga nanggagaling sa kung kanino, hindi nanggagaling kay Pastor Raydan. 'Di ba pagkatapos din naman ng service, yung everyday lives natin, 'di ba? Nag-aaral pa rin tayo, nagdadasal pa tayo. Hindi tayo aasa lang sa prayer ni Pastor Raydan. Kumbaga meron tayong sarili nating ano Personal. Oo, may personal prayer tayo. Kaya tinawag na personal relationship kasi meron tayong personal on our own talaga. So, hindi natin pwede iasa sa iba na matutulog ka lang. Ay, hindi, pinag-pray naman ako ni ano eh. 'Di ba? Pinag-pray naman ako ni Brother Joe, pinag-pray naman ako ni Brother Raydan, okay na 'yon. So, hindi ganoon 'yun. Hindi 'yun nagmumula sa kanila. Kaya kailangan tayo, nagpapalakas na 'yun nga workout. Kailangan wino-workout. So, kailangan um, inaalagaan natin yung ano na yun, yung relationship na yun para talagang mag-grow tayo spiritually. And yun sa pamamagitan ng prayer talaga. And mahirap, mahirap naman talaga gawin yan. Talaga nakakatawad ka. Nagkakaroon tayong procrastination, kakaroon tayo talaga ng distractions. Mahirap talaga. Pero yun nga yung kagandahan, yung beauty of grace eh. Talagang yun nga yung napanood ko kanina na hindi wag ka rin maging hard on yourself. Have mercy on yourself din na hindi sa lahat ng failures mo eh mawawalan ka na ng gana. Talagang patuloy lang talaga kasi una sa lahat, ang tinitingnan nga ng Lord is yung repentant heart, kagaya ng kay David. Kaya siya yung may hahalin tulad sa puso ng Diyos. Kasi nga, yung puso niya is kahit sa dami ng ginawa na mga nagawa niya kasalanan, patuloy siyang bumabalik, nagpapakumbaba sa Lord. Kaya ganoon din tayo, magpalinis lang tayo sa Lord kasi alam naman ng Lord na mahina tayo eh. Pero hindi naman din katwiran na hindi natin pwede katwiran yung sa Lord na, Lord, mahina ako eh, di ba? Kailangan talaga, yun nga yung nakikita ng Lord sa puso natin kung dinadahilan na lang natin yun. Kaya sinabing kaya sinasabing ang tinitingnan ng Lord yung puso. Kasi madaling naman yan na na nagpupuri ka sa Lord, na nagsimba na ako. Hindi natin pwede isumbat yung mga bagay na yun na sabihin natin na, Lord, ano naman ako, nagsimba naman ako, nag-MC naman ako eh, kasi it's not by works talaga. So, yun lang, kailangan hindi tayo physically ready na may mga performance tayo sa church, may involvement tayo. Hindi tayo pwedeng nagpakain ka, nag-preach ka, nag-MC ka, na gano'n, hindi yun performance. So, talagang kailangan yung heart talaga natin is talagang nakikita ng Lord na um, nag-i-strive tayo kasi nagfe-fail talaga tayo everyday pero as long as nag-strive tayo talaga na lumapit sa kanya, magpakumbaba sa kanya. Yun talaga yung yun talaga yung mahalaga. Kaya yun, continue to seek God every day. Hindi siya isang beses lang, hindi everyday talaga. Para masabi mo na makita ng Lord talaga na ready ka talaga to face Him. Kasi nakakatakot talaga yun. Kasi yan eh, kahit naman ako may fear of uncertainty eh. Alam mo yun, yung mga bagay na kasi yun yung mga bagay na hindi mo na magkasap sa isip mo na hindi mo na kayang imaginein yung mga bagay na yan. Meron din akong ganyan. Pero alam mo yung pagka basta i-focus mo lang yung sarili mo sa Lord, kailangan talaga yun, para talaga maging ready tayo. Yun, as long as ginagawa natin yung kalooban ng Lord. Yun lang. To God be all the glory. Amen. Sister Ria, baka meron kang takeaway kahit maikli. Kung ano ba ang natandaan mo, one word sa ating lesson for tonight. Si Brother Rai Rai, baka meron din. Sige, Ayun na nagsasabi. sige. Sorry, maingay si Myra eh. Kaya may key lang. So, first time, kasi di ba first time ko lang mag-attend ng ganitong online study. So, before na nakaka-join na ako sa mga ah, Bible study din. Pero parang ito yung ngayon first time ko nakinig talaga ng buo. So, short takeaway lang. So, palagi kong sinasabi kay Sinat na yung pagsiko kay Lord, continuous lang. Kasi ngayon, um, parang, ano siya ano bang tawag doon?
yun nga, hindi pa ganun ka-consistent, hindi pa ganun ka-deep. Pero as much as possible, tinatry ko talagang makilala pa si Lord. At yun, eventually, maano na rin about dun sa mga preparation. Kasi ganun din yung fear ko, yung sa uncertainty, anxiety, plano sa buhay. So, mas importante pala yung yun nga, na makilala si Lord kaysa din sa mga plano natin sa buhay. Amen. Yun lang. Yun lang. And Pastor Raydan? Sige po, tayo po manalangin. Muna Dakilang Lord, kami po ay nagpapasalamat, Lord, sa Amen. araw gabing ito na ang mensahe po, Panginoon, ay para ma-refresh kami at higit sa lahat maging paalaala sa amin na maaari kami maiwan at maaari rin po kami mapasama. Ayaw namin maiwan. Gusto namin sumama, Panginoon, sa iyo. Kaya, Panginoon, ang iyong basbas sa bawat kapatiran, lalo na sa gawain, lalo na po sa linggo, yes, ay Lord. napaka-special po ang pagpuri muli. Ingatan mo po ang bawat isa sa amin at higit sa lahat kung meron po mga prayer requests ay mailagay po nila rito sa chat group at mapinalangin po natin. Lord, naniwala kami, wala pong imposible at kayo po ang gumagalaw sa aming buhay. So Lord, salamat, Panginoon. Muli pagpalain mo si Brother Job, ang bawat isa, Sister Sen, sa kanyang sakit. Alam ko na ang kagalingan, hindi pa namin sinasabi, naroroon na, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Lord, we release healing over Sister Sen, and even, Lord God, sa mga naghihirap at nagkakaroon, Panginoon, ng kabigatan sa kanilang puso. Dalangin namin ang kagaanan sa kanilang buhay. Lalo na po ang banal mong spirito ang magbibigay nito. So Lord, we ask you even protection for my wife, Sister Mai, and Brother Job, and each one of us Yes, na wala po rito, Panginoon. So Lord, we give you thanks and glory in Jesus' name. Amen. Lord, we pray, Lord. Amen. Amen. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon. We pray, Lord. We are united, Lord, and we are humble, Lord. And we pray, Lord, sa safe travel ni Pastor Raydan, Panginoon. Ingatan niyo siya, Panginoon. Samahan mo siya, Panginoon. I-guide mo ang driver nila, Panginoon. At ang buong bus, Panginoon, ikaw ang humipo, Panginoon. Ikaw ang mag-guide, Panginoon. Gawin mo pong itong safe na makarating sa kanilang pupuntahan, Panginoon, hanggang Yes, sa kanyang Lord. pagbalik dito sa Yes, oh Maynila, God. Panginoon. Lord, Yes, Lord. salamat po muli, Panginoon, at we hold on to your promises, Lord. Yes. And, we Yes, will Lord. Thank you, faithful, God. Lord, until the end, Panginoon. Salamat, Panginoon, muli Yes. sa gawain ito, Panginoon. And bless each and every one, Panginoon. At dalangin na Yes. rin namin, Panginoon, ang aming pagtulog ngayong gabi na maging peaceful, Panginoon, hanggang sa aming paggising kinabukasan, Panginoon. Yes, Lord. Ang bawat isa, Panginoon, bantayan niyo po kami, alagaan, Panginoon, as always, Panginoon, laging ginagawa. Yes, Lord. Salamat po muli, Panginoon, ikaw ang aming Amen. Thank you, Jesus. pinupurihan, niluluwalhati at dinadakila. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. Amen and amen. God bless you, Sister Ria. God bless po. Amen. Picture tayo lahat. Mag-picture tayo. Paki-open cam po. Nasa bus ka na, Mr. Rayton. Ayan, stay post. Smile lang po tayo, ha. On 3. Right. 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 On 3. 1, 2, 3, smile. Isa good na. God bless. Maria. God bless. Bye. Sa ating Bye-bye. Father Mr. Raydan. Ingat, God bless Minister your trip. Raydan.